Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang panahon iyon, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating na anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha ng panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha na hindi nila namalayan at tinangay silang lahat. Hindi na mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahon iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin na isa, iiwan na isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin na isa, iiwan na isa. Kaya magbantay kayo. Sapagkat di nyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan nyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayan lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mukhang magkakamali pa po ako ng bati. Ngayon ay sinisimulan po natin ang isang panibagong kalendaryo lituriko sa ating simbahan at sinisimulan natin sa panahon ng Adbyento. Kung papansin po natin yung mga readings natin mula ngayon hanggang December 16, ang tinutukoy ay yung muling pagdating ng Panginoon sa huling panahon. Kung tawagin po natin ay parousia. At mula 16 naman hanggang sa araw ng Kapaskuhan, ang mga pagbasa naman ay tungkol sa unang pagdating ng Panginoon na siya'y magkatawang tao nang isilang siya sa mundo. Pero bukod po doon sa dalawang pagdating na ito, nakapaloob dito yung pangatlong pagdating. At yun ang dahilan kung kaya taon-taon pinagninilayan natin. Dahil sa paglingon natin sa dulo ng panahon, hindi lang dadating si Kristo sa wakas ng panahon. Dumating siya nang isilang siya, darating siya sa wakas ng panahon. At ngayon, yun ang patuloy na pinagninilayan natin, ang pangatlong pagdating ng Panginoon. Ang pagdating ng Panginoon sa ating mga puso. Sumilang siya sa Jerusalem, dadating siya sa wakas ng panahon. Ang mahalaga ngayon, paano siya sumisilang, paano siya dumarating, nananatili sa ating mga puso. Tayaan yun sa pagkakataon pong ito'y hanguin kong aking pagninilay, pagbabahagi sa reflection ng isang kapatid kong pari kay Father Rainiel Pineda. Sa diwa nung pagdiriwang natin ngayon, ang tema po ay yung integridad, na magandang makita natin na susi para masabi natin na dumating talaga sa atin ang Panginoon. Yung integrity, hindi lang po yan isang prinsipyo na pinag-uusapan pagdating sa leadership. Ngayon kasi hindi natin naririnig pinag-uusapan yan eh. Moral ascendancy. Ewan ko ba, ba't di ko naririnig? Pero yan yung pinakamahalagang katangian ng mga namumuno. Hindi lang na isang namumuno. Nilang lahat. At yung moral ascendancy na yan, nasusundan mo dahil sa kanilang ugali o katangian, ay nakaugnay sa integridad, which is the highest form of leadership. Pero pag tinignan po natin sa kabanalan, na integrity ay yung pagiging buo natin, na sa buhay natin, sa pananampalataya natin, sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Kaya nga po, magandang pagnilayan natin kung paanong ang integridad ay pamumuhay ng gising sa harapan ng Diyos.
narinig natin ang mensahe ng Ebanghelyo na tayo ay magbantay, maging gising sa pagdating ng Panginoon. At yan po yung Adbyento. Ang 4 na linggo na to ay paanyaya sa atin para tayo maghanda, magnilay, at manabik sa pagdating ng Panginoon. Sa gitna ng lahat ng mga ingay na naririnig o pangamba na nararamdaman natin sa ating kapaligiran. Sabi po ng banal na kasulatan, narinig natin, magbantay kayo at maging handa sa pagdating ng Panginoon. Ano nga bang ibig sabihin po nito? Hindi lang po maging alerto sa ating mga kapaligiran, kundi higit sa lahat, maging alerto o tumingin sa kalagayan ng ating mga puso. Paano ba tayo namumuhay? O gaano po ba tayo katapat sa Diyos? At dito pumapasok ang isang napakagandang mabuting asal na dapat taglayin nating lahat, lalong higit ng mga binigyan ng mga kapangyarihan, kayamanan, karunungan, at ng buhay tayong lahat. Ang kabutiang asal na integridad. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng integridad sa diwa ng ating Ebanghelyo? Una, ang integridad, ito po ay pagiging laging gising. Tingnan mo nga yung katabi mo. Gising pa ba? O baka mamaya natutulog na. Hindi po nangangahulugan na laging gising. Ang ibig sabihin, walang tulog. Di ba narinig natin noong araw, di ba? Walang tulugan. Pag walang tulugan, ilalango-lango ka na lang, di ba? Hindi po ganun. Yung maging laging gising, hindi po nangangahulugan na walang tulog. Ang ibig sabihin po ng laging gising bilang integridad ay yung pagiging totoo sa ating pagkatao. Yung pong wala tayong maskara, wala tayong pagkukunwari. Hindi po iba yung pinakikita nating pag-uugali o pagkatao sa loob ng simbahan at sa labas. Pareho tayo saan man tayo naroon. Sa buhay natin, sa trabaho, sa social media, at lalong higit sa harapan ng Diyos. Iisa lang yung puso at pagkatao natin pagdating sa mga ugnayan na ito. Ang problema nga lang po kung minsan, mas madali pang magpanggap kaysa maging tapat sa Panginoong Diyos. Kaya po, ang Adbyento, ito po yung pag-aalis natin ng pagpapanggap at pagharap sa katotohanan. At yun ay ibig sabihin ng pagiging gising, pagiging mulat. Nalala ko nga po na nag-aaral po kami, ang topic namin nung kay Father Bandrome, sabi niya, awareness of God. Kung dinarama kasi natin yung presensya ng Panginoong Diyos, laging hahamunin tayo nun na sa lahat ng ugnayan natin, nakikita tayo ng Diyos. Nalalaman lahat yan ng Diyos. Nasasaksihan yan lahat ng Diyos. So yun po yung una. Pagiging gising, pagiging buo sa lahat ng ating ugnayan. Sa buhay natin, sa pakikitungo natin, sa lahat ng antas nito. Kalawa, ang integridad po ay ang tunay na paghahanda para kay Kristo. Ano po yun? Tuwing Adbyento, nag-aayos tayo. Diba? Naglilinis tayo ng bahay. Naghahanda tayo para sa Pasko. Pero, ang pinakamahalagang lugar na mananahan at madarama natin ang Pasko, wala po sa mga dekorasyon at palamuti nito. Kahit sabihin mo, tatarin mo pa ng dekorasyon yung bahay, punuin mo ng mga palamuti ng Pasko, ang pinakamahalaga pa ring lugar o lunan na tahanan
ng Panginoong Jesucristo na ihahanda natin ngayong Pasko, yun po yung ating puso. Lalong higit sa panahon na ito na alam natin ay maraming pagsubok, hindi po kulang ang Pasko pag wala yung mga palamuti. Ang napakahalaga po ay sa puso ba natin, doon makatatagpo ba ng pananahanan ang Panginoong Diyos. Kaya nga, paano po yun? Wala po yan sa dekorasyon, wala po yan sa haba ng listahan natin ng mga regalo, kundi saan? Ang integridad natin ay sa lalim ng ating katapatan sa Diyos. Kaya nga, ang panahong ito ng Adbyento ay inaanyayahan tayo na masabi natin sa Panginoon, ito po ako, Panginoon. Totoo, tapat. Sabihin nyo nga po, ito ako, Panginoon. Totoo, tapat. Siguro habang sinasabi natin, totoo nga ba talaga ako? Tapat nga ba talaga ako? Kaya ang kadugtong po nun, at handang magbago. Sabihin niyo po, at handang magbago. So yan po eh. Sa pagharap natin sa Panginoon, inaamin natin. Hindi na tayo magsisikap na maging tapat, maging totoo. Pero habang binibigkas natin yan, makikita natin sarili natin, may mga traces tayo ng kakulangan sa pagiging totoo, kakulangan sa pagiging tapat. Kung kaya handa tayong magbago. Hindi po ako perpekto, Panginoon, pero hindi po ako magpapanggap. Kaya nga, lagi nating alalahanin, kung ano ang ating nasa puso, yun ang nakikita ng Diyos. At yun naman po yung hangad ng Panginoon. Hindi yung maging perpekto tayo na wala tayong kasalanan. Alam naman niya yun na meron tayong kahinaan. Ang gusto ng Panginoon maging tapat tayo. Sabi nga ni Santa Teresa, God is not calling us to be successful. God is calling us to be faithful. Kaya nawa makatagpo ang Panginoon ng katapatan na yan sa puso natin. At itong 4 na linggo na to, magsikap tayo, paano ko magiging totoo? Paano ko magiging tunay? Paano ko magiging tapat? Hindi ibig sabihin nakakondisyon ka sa kung sino yung kaharap mo, kundi katapatan natin sa pag-ibig ng Diyos. And that's how we become perfect. Binabago tayo para higit tayo na maging instrumento ng pag-ibig. Kaya nga po sa pangatlo, yung integridad natin, may papakita po natin yan sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Mahalaga na yung integridad na yan ay maramdaman, mabanaagan sa ating relasyon sa ating kapwa. At sa pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa, ang simpleng tanong, totoo ba tayo sa ating salita? May mga bagay kayo pinangangako sa inyong mga anak, binabanggit. Hindi lang ngayong Pasko, pero sa araw-araw na buhay natin. Totoo ba tayo sa sinasabi natin? Makatarungan ba tayo sa pakikitungo sa ating kapwa? Nagmamahal ba tayo na walang pinipili? Sa isang mundo ng kasinungalingan, disinformation, o pag-aanyo ng mabuti na hindi naman totoo, ang tao na may integridad ay ilaw sa isang lipunan na magiging imahe ng katotohanan. Isang sakramento ng katapatan. At paano po yun? Paano tayo tanda ng katapatan? Sa ating pagiging totoo, sa ating pag-ibig. Sa ating pagiging tapat sa ating salita. Sa ating pagiging malinis, sa ating konsyensya. Kaya po yung tingnan natin. Sa pakikitungo natin sa ating kapwa, sa ibang tao, hindi natin sinisino kung kamag-anak o kaibigan. Kahit sino na makakasalamuhan natin. Meron tayong integridad kung nandyan po yung tatlo na yun.
Totoo tayo sa sinasabi natin. Talagang galing sa puso natin. Tapat tayo. At ibig sabihin talagang pag sinabi mong tapat sa salita, tinatapatan mo ng gawa. Sabi nga nila, you walk the talk. At sa huli, malinis ang konsyensya. Alam naman natin yan bago tayo magsalita. Alam natin kung niloloko lamang natin yung ating sarili. At alam din natin kung niloloko lang tayo. Ang pagiging may integridad sa pakikitungo sa kapwa, yan po ay pagiging handa sa pagdating ng Panginoon. At ang pang-apat po, paan kaya ang Adbyento? Nakakulay lila po tayo, bagamat magpapasko, kaya paanyaya sa pagbabalik loob. Hindi ibig sabihin po ng pagbabalik loob magiging malungkot. Kaya tayo nagbabalik loob kasi gusto natin maging masaya. At hindi lang tayo, makapagdulo tayo ng saya kung babalikan lamang talaga natin ang kalooban ng Diyos. Maraming bagay na yun nangyari. Kundi lang siguro magnanakaw yung mga nanamantala sa ating mga namumuno. Imagine mo, kalahati ng mga ginagastos siguro napunta lang sa mga bulsa nila. Ang ganda-ganda siguro ng Pilipinas. Pero hindi pa naman po huli. Ilan lang naman sila. Mas nakahihigit pa rin tayo ng maraming mga Pilipino. At napapatunayan natin na kung meron tayong katapat at kagandahan sa kalooban, kahit walang-wala, hindi sukatan yung bagay, kundi ang pag-ibig. Kaya nga mababalikan po natin dyan, di ba, yung community pantry nung panahon ng COVID? Walang-wala na po nun eh. Pero dahil sa pagbabahagi ng maliliit na tao, nabusog lahat. Imagine nyo kung yung mga sakim na yan matututong magbago. Abi, ang barya nila bilyon-bilyon. Ang laki na igaganda ng mundo. Kaya nga po, ang panahon ng Adbyento, sa mismong sarili natin, paanyaya sa pagbabalik loob. Hindi po nakatatakot yung ebanghelyo natin bagamat tinutukoy nito yung muling pagdating ng Panginoon sa wakas ng panahon. Kung tutusin, ito isang paanyaya sa atin. Hindi para magpakabuti sa dulo ng buhay natin. Hindi ngayon. Kaya nga, isang cycle po yan. Isang buong taon uli. Hindi ngayon lang, kundi sabi nga ng kanta natin, araw-araw, maging Pasko lagi. At araw-araw Pasko, kung baon natin ng Panginoong Hesukristo, yun yung loob na binabalikan natin. Ang kalooban ng Diyos, ang kanyang pag-ibig. Kaya itong panahon na ito ng Adbyento, suriin po natin yung ating mga buhay. Ituwid natin ang ating mga mali. Isuko natin ang ating mga kasalanan. At piliin nating mabuhay ng may integridad. Sabi ni Jesus, magbantay po tayo. Maging handa tayo. Ibig sabihin po nun, magpakatotoo tayo. Diba? Sabi mo sa katabi mo, magpakatotoo ka na. Mamuhay ka sa liwanag. Yan. Manalig po tayo sa Diyos. Ayusin natin ang puso natin. Dahil mahal tayo ng Panginoong Diyos. Kaya sikapin po natin sa ating buhay, mabuhay tayo na tunay. Yun po yung integridad. Hindi doble, hindi hati, hindi peke. Manatili tayong gising, laging handa, laging tapat. At sa ating pamumuhay sa katotohanan, magiging malinaw ang liwanag ni Kristo. At sa ating pagiging totoo na Kristiyano, handa tayo sa pagdating ng Pasko. Hindi lamang sa ating buhay, kundi sa ating mga puso.